Siya ang hari ng mga tandang. Dahil sa kanyang matipunong katawan. Saan man siya magpunta, laging pinagkakaguluhan ng mga inahing manok. Pero si Kuya Manok ay isang tunay na pabling. Kumbaga, kahit sinong damaykit, walang nananatili. Sandali, aalis ka na ba? Isa akong ibong lagalag. Hindi ako isinilang para sa komportableng buhay. Pinaglaruan mo lang ba ako? Hindi. Sinusunod ko lang ang tawag ng aking kalikasan. Pagkaalis sa bahay ng inahing manok, naramdaman ni Kuya Manok na medyo gutom na siya. Sakto namang may isang atangya na lumipad sa ibabaw ng kanyang ulo. Kaya't agad dumampot si Kuya Manok ng bato at ibinato ito gamit ang kanyang tuka. Sarap, ang bango at tamang-tamang pait. Talagang ang atangya ang pinakamasarap na almusal. At saka, nakakatulong pa ito sa pagdumi. Pagkatapos mag-almusal, pumunta naman si Kuya Manok sa parke para uminom ng libreng matamis na tubig. Pero sa sandaling iyon, may ilang pasaway na bata na pinuntirya si Kuya Manok, at inaasar pa siya gamit ang hawak nilang fried chicken. Ang bango-bango ng hita ng manok, masarap to. Itong mga to, mga baliw ba sila? Habang tulala si Kuya Manok, bigla siyang sinakal ng isa sa mga bata. Pero dahil hindi pa siya tapos makipaglaban, paanong hahayaan ni Kuya Manok na basta na lang siyang katayin? Mabilis niyang iwinaksi ang kamay ng bata at tumakas. Nang makitang nakatakas ang kanilang fried chicken, walang tigil sa paghabol ang mga bata. Walang nagawa si Kuya Manok kundi tumakbo sa bakuran ng isang lolo para magtago. At mukhang naintindihan naman ng lolo ang tingin ni Kuya Manok na humihingi ng tulong. Nang dumating ang mga humahabol na bata, sinabi ng lolo na alaga niya si Kuya Manok. Nang marinig iyon mula sa lolo, wala nang nagawa ang dalawang bata kundi ang umalis na lang. Pero hindi nila napansin ang car salesman sa gilid na puno ng sama ng loob. Sa mga oras na iyon, halos mabaliw na siya sa hirap ng kanyang trabaho. Samantala, pagkatapos magpasalamat ni Kuya Manok sa matanda sa kanyang isipan, paalis na sana siya, biglang naglabas ng plato ang matanda. Ang laman nito ay barley, mais, at dahon ng parilla. Lahat ng ito ay mga paboritong pagkain ni Kuya Manok. Agad na nagsimulang lumamon si Kuya Manok dahil sa sobrang gutom. Habang pinapanood ang gahamang pagkain ni Kuya Manok, naalala rin ng matanda ang kanyang asawang matagal nang pumanaw. Ang dahilan kung bakit niya alam na gusto ito ni Kuya Manok ay dahil mahilig magpakain ng mga maya ang kanyang asawa. Nang marinig ang sinabi ng matanda, naalala rin ni Kuya Manok ang kanyang kapatid na babae. 2.5 taon na pala ang nakalilipas. Si Kuya Manok ay isa palang ordinaryo at mahinang tandang noon. Nang taong iyon, nakita niya mismo kung paano winasak ng halimaw ang kanilang buong nayon. At sa harap pa niya, nilamon ng buhay ang kanyang kapatid, Sarah. Kuya Sarah, kaya para maipaghiganti ang kanyang kapatid, iniwan ni Kuya Manok ang kanyang bayan, at sinimulan niyang hanapin kung saan-saan ang salarin. Pero nang handa na siyang ipagpatuloy ang kanyang paghihiganti, isang sasakyan ang biglang lumipad papunta sa bakuran ng matanda. Sinundan pa ito ng pangalawa at pangatlo. Walang tigil na mga sasakyan ang inihagis sa residential area na ito. Kasabay nito, tumunog ang mga alarma sa paligid, nagbababalang may halimaw. Sa sumunod na segundo, isang halimaw na ang ulo ay nakakabit sa isang higanteng palad. Ang umakyat sa bubong. Siguradong maaabot ko ang sales target ko ngayong buwan. Base sa kanyang sinabi, malinaw na ang halimaw na ito ay walang iba kundi yung salesman ng kotse na puno ng hinanakit. Samantala, yung dalawang bata kanina ay aksidenteng nadapa habang tumatakas. Nang makita ito ng halimaw, agad itong tumakbo papalapit sa batang mataba. Ang mabait na matanda, nang makita ang nangyari, ay biglang nakalimot sa kanyang takot. Sumugod siya at ipinangsangga ang kanyang katawan para protektahan ang bata. Nang akmang tatagos na ang mga kuko ng halimaw sa kanilang dalawa. Wala nang ibang pagpipilian si Kuya Manok kundi ang iligtas silang dalawa. Ngayon na, bilisan nyo. Hoy, ikaw, anong ginagawa mo sa isang matanda at sa isang bata, model? Sobrang nag-aalab na ako sa galit. Naalala ko ang eksena kung saan kinain ng halimaw ang kapatid ko. Ang naipong galit ni Kuya Manok ay tuluyan ng sumabog. Papatayin kita. Espesyal na presyo sa sasakyan. Hybrid, bagong enerhiya.
At sa gayon, habang umiiwas si Kuya Manok sa mga kotseng ibinabato ng halimaw, patuloy siyang lumalapit dito. Hindi nagtagal, gamit ang kanyang maliksing galaw, matagumpay siyang nakarating sa paanan ng halimaw. Napakabilis ng kanyang galaw kaya hindi na siya masundan ng halimaw. Maya-maya lang ay nakarating na si Kuya Manok sa tabi ng mata ng halimaw. Ihahatid na kita sa kabilang buhay. At matapos niyang takin ang mata ng halimaw hanggang sa mabulag ito. Huminga ng malalim si Kuya Manok. Nag-iipon ng lakas para sa kanyang ultimate attack. Tanggapin mo to. Tiktilaok. Dahil sa Sonic Wave attack ni Kuya Manok, hindi na kinaya ng halimaw ang lakas at sumabog ito hanggang sa mamatay. At ang matalinong matanda, naintindihan din na ito ang prinsipyo ng resonance. Katulad ng nakikita sa TV kung saan sa pamamagitan lang ng sigaw, kayang basagin ang isang salamin. At ang ataking ito ay natutunan ni Kuya Manok pagkamatay ng kanyang kapatid. Nalinang niya ito mula sa desperasyon at galit. Bagamat noong panahong iyon ay hindi niya nagawang saktan ng halimaw na iyon. Ngunit malinaw niyang naitandaan ang tato sa leeg ng halimaw. Kaya matapos patayin ang halimaw na ito, agad na tiningnan ni Kuya Manok ang leeg nito. Ngunit sa kasamaang palad, hindi niya nakita ang tato na iyon. Dahil sa pagsabog ng halimaw kanina, napuno ng mga labi ang bakuran ng matanda. Medyo nakonsensya si Kuya Manok, kaya kumuha siya ng wales at tinulungan ang matanda sa paglilinis. At pagkatapos malinis ang mga kalat, tahimik na nagpaalam si Kuya Manok sa matanda at sa pilyong bata. Itinuring niya ang laban na ito bilang pagtanaw ng utang na loob sa pagkain na ibinigay ng matanda. Ngunit bago umalis sa lungsod na ito, nauna munang pumunta si Kuya Manok sa bahay ng inahing manok. Nagbabalak na magpakasaya muli sa isang gabi. Ngunit lingid sa kaalaman niya, may bago na pala itong kasintahan. Kaya si Kuya Manok na ipinagpalit, ay umalis ng gabing iyon sa syudad na nagpasakit sa kanyang puso. Hindi nagtagal, si Manok ay nakarating sa dalampasigan sakay ng isang bar aisles na kahoy. Tinulungan niya ang mga mangingisda na manghuli ng pagkaing dagat. Dahil sa pagtulong ni Manok na bantayan ng mga sangkap, binigyan siya ng mangingisda ng isang sea urchin bilang pasasalamat bago ito umalis. Ngunit hindi pa nakakain si Manok ng ganitong kakaibang pagkain. Pero dahil sa kanyang kuryosidad, hindi niya napigil ang tikman ito. Paanong naging ganito kasarap? Para itong pinagsama-samang linamnam at sarap ng daan-daang surot at hipon, na bumubuo ng isang napakagandang musika. Kailanman ay hindi pa ako nakakain ng pagkaing nagbibigay ng ganitong kaligayahan. Samantala, sa kabilang bahagi ng syudad, isang lalaking may nakakatakot na itsura, ang nakaupo sa gilid ng daan at nagbebenta ng mga alagang sisiw. Habang ang isang inosenteng sisiw ay nasa loob ng basket, walang tigil na pinapalakas ang loob ng kanyang tatay na masipag magtrabaho. Galingan mo, tatay. Ngunit dahil din dito, ang sisiw ay binyuli at iniwasan ng kanyang mga kasama. Ay binebenta na nga tayo, tinutulungan mo pa siyang magbilang ng pera. Wow, ang cute, mga sisiw, ang fluffy nila. Ang cute, di ba? Hindi na pala. Meron na kasi kami sa bahay. Kahit na dahil sa kanyang nakakatakot na itsura, hindi na naman kumita ang lalaki ngayong araw. Pero inalagaan pa rin niya ng mabuti ang mga sisiw. Sa totoo lang, sa kaibuturan ng kanyang puso, hindi niya naisip na ibenta ang kanyang mga alaga. Nang makitang oras na para kumain, ang maliit na sisiw ay tuwang-tuwang tumakbo palapit. Pero sinipa siya palayo ng kanyang mga kasama. Kaya naman, nagtiis na lang sa gutom ang sisiw. Habang tahimik na pinapanood ang kanyang mga kasama na masayang kumakain. Nang mga sandaling iyon, kinuha ng lalaki ang maliit na sisiw. At binigyan ito ng sarili niyang pagkain. Dahil dito, napatingin ang sisiw sa kanyang tatay na puno ng pasasalamat. Marahil ito ang tinatawag ng mga tao na pagmamahal ng isang ama. Pagkatapos kumain, sinamahan ulit ng sisiw ang kanyang tatay na manood ng TV.
Ang lalaki ay humahanga sa gangster na karakter sa pelikula na si Ken Takakura. At nagpatato pa siya sa kanyang sarili ng katulad ng tato ni Ken Takakura, isang isdang koi na tumatalon sa Dragon Gate. Nang makita ito ng sisiw, tuwang-tuwa itong Hamyuni. Gusto rin itong gayahin ng kanyang ama na magkaroon ng tato sa likod. Gusto ko rin ng drawing. Naintindihan naman ng lalaki ang gustong sabihin ng sisiw. Kaya naman, isinulat niya sa likod nito ang mga salitang kabutihan at katarungan. At sinabi niya sa sisiw, mula ngayon, dapat kang maging isang sisiw na nagpapahalaga sa moralidad at pakikipagkapwa-tao. Isang sisiw na nagpaparusa sa kasamaan, nagtataguyod ng kabutihan, at tumutulong sa mga naapi. Ngunit ang isang lalaking may ganito katutuwid na pananaw sa buhay, ay hindi talaga nababagay sa mundo ng mga gangster. Madalas siyang hindi makakolekta ng sapat na protection money, na ibibigay sa kanyang boss, kaya madalas siyang bugbugin nito. Kaya naman, napilitan siyang magbenta na lang ng manok. Pero isang araw, sinabihan siya ng kanyang boss, na plano nitong magtayo ng isang cleaning company. At gusto siyang gawing isa sa mga opisyal doon. Sa ganoong paraan, hindi na niya kailangang problemayan ng tungkol sa protection money. Nang marinig ito, agad na napaiyak sa tuwa ang lalaki. Pero ang hindi niya alam, ang lahat ng ito ay isang panloloko lang ng kanyang boss. Hindi nagtagal, pinuntahan ng lalaki sa kanyang bahay ng isang grupo ng mga maniningil ng utang. Nalaman niyang ang boss niya ay umutang sa isang loan shark. At tinangay ang pera at tumakas. Dahil dito, bilang guarantor nito, kailangan niyang bayaran ang buong utang. Noon lang napagtanto ng lalaki na niloko lang siya ng kanyang boss. Ang matinding dagok na ito, ang nagpaalala sa lalaki ng kanyang nakaraan. Noong bata pa siya, sinabi ng kanyang ina na medyo gagabihin ito ng uwi. Pero mula noon, sumama na ang kanyang ina sa ibang lalaki. At hindi na ito kailanman bumalik. Mula pagkabata, tiniis niya ang pangmamaliit ng kanyang mga kaklase. Tinawag siyang isang basurang walang may gusto. Isa kang basura. Hindi. Ako basura. Hoy, anong problema mo? Itay, habang bumabalik ang masasakit na alaala sa kanyang isipan. Ang matagal na niyang kinikimkim na galit ay tuluyan ng sumabog. Sa sumunod na sandali, biglang sumabog ang pigsa sa kanyang leeg. At nagsimula na siyang magbago ng anyo. Pero hindi man lang natakot ang sisiw. Habang sumisigaw ng papa, umakyat siya sa katawan ng lalaki, sa pag-asang maibabalik ang kanyang katinoan. Sa kabilang banda, si Kuya Manok naman ay parang isang manyak, na pinapanood ang isang batang kumakain ng sea urchin sushi. Isang halimaw, doon, may kakaibang manok. Pero habang si Kuya Manok ay nakatitig sa kamay ng bata, at naglalaway sa sea urchin sushi, isang malakas na ingay ang biglang narinig mula sa kanyang likuran. Ito ay si Papa Manok na naging halimaw. Ang ibabang bahagi ng kanyang katawan ay isang isdang carp na may 4 na paa at bibig na puno ng matatalas na ngipin. Ang itaas na bahagi naman ay isang masamang espiritu na may matutulis na pangil at kuko. Nang makitang walang habas na sinisira ng kanyang ama ang kalsada, walang nagawa ang sisiw. Walang tigil lang siyang sumisigaw na tumigil na ang kanyang ama. Ngunit sa mga oras na iyon, tuluyan nang nawala sa katinoan si Papa Manok. At noong malapit na niyang patayin ang isang sasakyang puno ng mga tao, sa wakas ay dumating na si Kuya Manok. Isang chicken beam, ang direktang tumama at malubhang sumugat kay Papa Manok. Nang makita ito, napasigaw sa awa ang sisiw. Nang makitang tatapusin na siya ni Kuya Manok, mabilis siyang pinigilan ng sisiw. Nang makitang may sisiw pala sa ibabaw ng halimaw, mabilis ding itinigil ni Kuya Manok ang kanyang pag-atake. At habang siya ay natigilan, gumanti ng atake si Papa Manok kay Kuya Manok. Dahil dito, hindi na nagpakita ng awa si Kuya Manok. Habang umiiwas sa atake, agad siyang nag-ipon ng lakas para sa kanyang pinakamalakas na tira, ukukakep. At ganoon na nga, sa harap mismo ng mga mata ng sisiw, tuluyang naduraj si Papa Manok. Umiiyak na tumakbo ang sisiw palapit sa mga labi ni Papa Manok. Walang tigil na sumisigaw ng Papa, ngunit malupit siyang sinabihan ni Kuya Manok, na ang mga halimaw ay hindi na muling nabubuhay kapag namatay. Nang marinig ito, lalo pang lumakas ang iyak ng sisiw. Salbaha ka, tweet. Kawawa naman si Papa, tweet. Napakalupit mo, tweet. Ngunit sa sandaling iyon, isang himala ang nangyari. Matapos maglaho ang bangkay ng halimaw, si Tatay Manok ay biglang bumalik sa kanyang anyong tao. Dito, labis na nagulat si Kuya Manok. Ito rin ang unang beses na nakakita siya ng ganitong sitwasyon. Siguro, ang puso ng taong ito ay hindi tuluyang nilamon ng halimaw. O baka dahil din sa kanyang puso, ay may pag-aalala siya para kay Sisiw. At nang makita ni Sisiw na hindi namatay ang kanyang ama, nagbago rin ang tingin niya kay Kuya Manok. Hindi niya gustong patayin si tatay kanina, kundi gusto niya itong iligtas.
Tweet, ito ang tinatawag na pagpapahalaga sa kabutihang loob at katarungan. Pagtulong sa naaapi at pagtatanggol sa mahihina. Itong si Kuya Manok. Napakabuti niya, tweet. Anong pakiramdam to? Parang ang kakaiba ng pakiramdam ko, tweet. Pero hindi napansin ni Kuya Manok ang kakaibang kilos ni Sisiw. Tumalikod lang siya at umalis. Subalit, napansin ni Tatay Manok ang naging reaksyon ni Sisiw kanina. Gamit ang mahinang boses, sinabi niya kay Sisiw. Nalakas loob na habulin ang sarili niyang pag-ibig. Kahit na ayaw iwan ni Sisiw ang kanyang ama, pinili pa rin niyang sundin ang payo nito. Ang makasama ka, tatay, ay napakasaya ko na, tweet. Salamat po sa lahat ng pag-aalaga niyo. Tiyak na magiging masaya ako, tweet. Huwag mo akong sundan. Ayoko sa mga paslit, nasusuka ako sa kanila, nasusuka, kahit na sinaksak ng mga salita ni Kuya Manok ang puso ni Sisiw. Hindi pa rin sumuko si Sisiw sa paghabol sa kanyang pag-ibig. Ilang araw ang lumipas, nahuli na rin ng kuya ni Tatay Manok, kaya hindi na kailangang bayaran ni Tatay Manok ang utang nito. Samantala, si Sisiw ay patuloy sa pagsunod kay Kuya Manok, habang nagrereklamo tungkol sa kanya. Anong problema ng tandang na yun, tweet. Basta na lang niya iniwan ng isang kayat na inahing tulad ko, tweet. Kailangan ko siyang mahuli para sermonan siya ng husto. Kahit galit na galit ako, gutom na rin talaga ang tiyan ko. Ilang araw na rin kasi siyang hindi kumakain. Pero habang naghahanap ito ng pagkain, bigla itong nagulat sa isang bulate sa gilid. Ayaw na ayaw ko sa mga bulate, piyok. Bakit kaya nakakain ng mga matatanda ang ganito kadiring bagay? Sapat na sa akin ang kumain ng damo, piyok. Ang sarap-sarap, piyok. Nang mga sandaling iyon, biglang may narinig na sigaw ng tulong mula sa di kalayuan. Lumalabas na may halimaw na naman palang nagpakita sa malapit, kahit natakot ang maliit na Sisiw. Pero ibig sabihin din ito ay siguradong darating ang hubby ko para kalabanin ito. Makikita ko na si hubby, piyok. At gaya ng inaasahan, pagdating sa lugar ng pangyayari, nakita rin ng Sisiw si Kuya Manok na nilalabanan ng halimaw. Kaya naman, nagsimulang mag-cheer ang Sisiw para sa hubby niya sa gilid. Pero, itong halimaw na sipon ay napakalakas. Kahit na ginamit pa ni Kuya Manok ang special move niyang gugugaga, hindi niya pa rin napatay ang halimaw na sipon. Kasi naman, likido ang katawan ng isang to. Kahit pasabugin pa ang katawan niya at maging pira-piraso. Kaya pa rin niyang bumuo ulit para bumalik sa dati niyang anyo. Pero hindi rin naman siya immortal. Nasa puwet niya lang kasi ang puso at utak niya. Kaya wala talagang sino mang aatake sa parteng iyon. Pero walang pakialam si Kuya Manok sa mga ganyan. Dahil hindi ko alam kung nasaan ang kahinaan mo. Tatamaan ko na lang ang buong katawan mo. Eto na, gugugugada. Sinabi ko na sa'yo, kahit ilang beses ka pang umatake, sipon lang din yan. Sipon. Teka lang, kung magpapatuloy to. At ganoon na nga, matapos tamaan sa utak at puso, agad sumabog ang katawan ng halimaw na sipon sa di mabilang na piraso. At hindi na ito nakabawi pa. Samantala, si Kuya Manok, dahil sa sobrang pagod, ay bumagsak sa lupa. Nang makita ito, agad na nag-alalang lumapit ang Sisiw kay Kuya Manok. Ang halimaw na sipon, sa huling hininga nito, nakala nitong anak ni Kuya Manok ang Sisiw. Kaya naman nagplano ito bago mamatay, na isama ang Sisiw sa kanyang pagpanaw. Sa kritikal na sandali, wala nang nagawa si Kuya Manok kundi gamitin ang sariling katawan para itulak palayo ang Sisiw. Pero siya naman ang malubhang nakagat ng halimaw na sipon. Nang makitang nagtagumpay siyang masugatan si Kuya Manok, namatay ng masaya ang linta. Tinitingnan ng Sisiw ang kanyang Kuya Manok na malubha ang sugat. Saglit siyang nataranta at hindi malaman ang gagawin. Hanggang sa may napansin siya sa di kalayuan. Tila may taong papalapit, kaya para hindi maging pritong manok si Kuya Manok, walang nagawa ang Sisiw kundi hilahin ang paa nito. At kinaladkad si Kuya Manok sa isang eskinita sa di kalayuan. Ngunit pagkatapos niyang maitago si Kuya Manok, hindi pa man nakakapagpahinga ang Sisiw. Narinig niya si Kuya Manok na nanghihinang humihingi ng tubig. Kaya agad na tumakbo palabas ang Sisiw para maghanap ng tubig. Sa huli, nakakita siya ng mga bote ng mineral water sa tabi ng basurahan. Ginamit niya ang takip ng bote para magdala ng kaunting tubig pabalik kay Kuya Manok. Ngunit kahit nakainom na ng tubig, napakahina pa rin ni Kuya Manok. Kaya para mapunan ng lakas ni Kuya Manok, nagpa siya ang Sisiw na hanapan siya ng pagkain. Pagkatapos, pumunta siya sa parke kung saan sila nanggaling kanina. Nahanap ko na, tweet. Hindi ko talaga kaya.
Para sa kabutihan, tweet. Pagkatapos ay pakin kay Kuya Manok ang bulate. Nagdasal din ang sisiw sa kanyang puso na sana ay gumaling na agad si Kuya Manok. Sa mga sumunod na araw, kahit anong panganib pa ang dumating, kahit na hinahabol ng agila, o nababasa sa malakas na hangin at ulan, kahit na inaapi ng mantes na nakasakay sa ulo niya, ang sisiw ay nanatiling matatag sa tabi ni Kuya Manok. At dahil sa masugid na pag-aalaga ng sisiw, sa wakas ay nagising na rin si Kuya Manok mula sa pagkawala ng malay. Nang makita ang sisiw na mahimbing na natutulog sa tabi niya, nakaramdam ng init sa puso si Kuya Manok. Hindi niya akalain na isang paslit pala ang magliligtas sa buhay niya. Kinabukasan, pagkagising ng sisiw, nakita niyang wala na si Kuya Manok. Agad siyang napaiyak sa lungkot. Ang sama mo naman para iwanan ako, tweet. Saan ka pupunta? Subukan mo lang maging pabigat, iiwanan kita kaagad. Iyan ang kondisyon para sumama ka sa akin. Anong ibig sabihin niyan, tweet? Iniligtas ko ang buhay mo, pero ni isang salamat, wala man lang akong narinig, tweet. Hindi na yan makatarungan, Habang nagrereklamo ang sisiw kay Kuya Manok, isang anino ng manok ang biglang bumagsak mula sa langit, at tinutukan agad si Kuya Manok ng dekuryenteng baston. Buti na lang, mabilis na nakaiwas si Kuya Manok, at ang dumating pala ay ang ex-girlfriend ni Kuya Manok. Sa wakas, nahanap din kita. Ikaw Sino ka nga ulit? Wala ka pa ring pinagbago, GZ. Pero, salamat. Dahil dyan, mapapatay na kita ng walang pag-aalinlangan. Okay, at iyan ang mga kaganapan sa Rooster Fighter, Episode 2. Masasabi kong talagang interesante ang konsepto ng anime na to. Isang tandang ang ginawa nilang bida.